po sa ating po lahat. At welcome po tayo sa ating pinagawain po ng ating Panginoon. At tayo po ito tumayo at tayo po nagbigay po ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng palakpak. Maitaas, dapat po siyang bigyan po ng lahat ng pasasalamat, ng parangal, ng mga papuri. Maraming salamat po sa Panginoon. At welcome din po sa mga nanonood po sa inyong mga FB na ngayon. At muli po tayo po sasamba po sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pagsamba ngayong gabi na to. Maluwalhati po natin ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. Amen? Sige po. Ikaw lang po ang aming sasambahin, Panginoon Jesus. Ikaw lang po ang aming bibigyan, Panginoon, ng pagluwalhati, Panginoon. Ikaw lang po ang bibigyan namin, Panginoon, ng parangal at papuri sa aming mga buhay. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
sa aming mga ginagawa, Panginoon Lord. Tanging Ikaw lang, Panginoon, ang dapat naming sambahin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang aming Diyos na aming sandigan, na ang aming dapat asahan sa lahat ng oras, Panginoon. Lord, wala pong ibang bagay, Panginoon Lord, na makakapag-alis sa amin, Panginoon Lord, sa presensya mo, Panginoon. Lord, wala pong sa una, Panginoon Lord, na kaya mo, Panginoon, na alisin, Panginoon Lord, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagingin mo sa buong Pilipinas, Panginoon. Lord, salamat po sa pagingin mo sa bawat isa. At Panginoon po ang aming asawang panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa bawat isa at patuloy po tayo ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at kami narito upang papurihan ka at mapasalamatan. Salamat Panginoon sa mga nagdaang araw at ito ang patuloy na tumutugon sa aming mga pangailangan. Lord, nadalangin namin na sa gabing ito ay maintindihan po namin ang inyong salita. Kumausap ka Panginoon sa aming mga puso at isipan. Bigyan po kami ng katalinuhan na nanggagaling lamang sa inyo at huwag kami umasa sa aming kakayahan. Pinadalangin namin, Panginoon, ang iyong Banal Espiritu, ang siyang pumilos sa gabing ito at nang sa gayon ng aming mga puso ay sumang-ayon sa inyong kalooban, sa inyong at ang aming mga dalangin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang awit, no? Alam po ng mga mas nakakatanda ito. Sabi, I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Diba? Love is all around me and I just can't let go. Kapag ang isang tao ay in love, may tinatawag tayong love sickness. Lalo na yung mga kabataan pa at lasing na lasing ka sa pagmamahal tapos gusto ka rin ng gusto mo. Diba? Wala nang masasarap pa sa mga panahon na yon na ganong pakiramdam. In Psalm 38, it's almost the same, but it's not because of love. It is because of sin. Ang chapter pong ito talks about David talking about the physical effects of sin. So we know that the sting of death, or the sting, no, or yung power of sin is death over us. Nung nagkasala po sila Adan at Eva, when they disobeyed God, the punishment was not just palayasin sila sa Garden of Eden, but magkaroon sila ng sila ay mamamatay physically and spiritually. And all evil things, evil in a sense na hindi maganda, ay nangyari. Nagbukas yung pintuan kung saan kahit yung karamdaman, no, yung pagtanda, yung kalungkutan, and also ang sakit o yung sickness. Psalm 38 is a Psalm of David. Sabi nga po dun sa superscript. Again, sa Bible po natin, pag may nakita tayong title, it's not part of the original writing. Pero yung mga subtitles, especially in Psalm, ito po ay kasama. May mga iba pong mga scholars that consider this when natitawag nating superscript, na sa kanilang pananaw should be the first verse or the verse 1. But nevertheless, the superscript says here, a Psalm of David. So we know that this was written by David or perhaps written for David. But based doon sa mga susunod na verses, it was written by David. And it says here, for the memorial
offering. Ang mga Israelita po noon, in the Old Covenant, when they sin, there are different offerings. May peace offerings, may sin offering, and then there's memorial offering. Memorial offering is an offering na kung saan yung taong nagkasala remembers his sin and he gives it to God. But in this chapter, yung memorial offering is an offering for the person to be remembered. So, memorial offering. Ang 38th chapter po ng Psalm ay pwede natin i-grupo sa mga susunod na 3 chapters, 39, 40, and 41, because these are psalms of guilt offerings or guilt guilt feeling, no? Kung saan makikita dito sa mga 4 na chapter na ito yung mga dinaranas si David because of his sin. It has 22 verses, and like nung chapter 37, kung maalala po ninyo, it was written in acrostics, meaning in the Hebrew alphabet, every verse, it starts with the corresponding Hebrew alphabet. So, kumbaga sa awitin natin in English alphabet, may kanta tayong A, you're adorable, B, you're so beautiful. Ganon ang chapter 37. That's why it has 22 verses. Chapter 38 has 22 verses pero hindi po siya nasulat with acrostics. So, sabi ng mga ibang scholars, it's because it is a chapter of lament. So, when someone is feeling stressed or depressed, di ba? Mahirap maging malinaw ang pag-iisip. And perhaps that was the reason kaya hindi niya nasundan yung acrostics. The first 8 verses talks about the psychosomatic effects of sin. The next, verses 9 to 14, the sociological effects of sin. And then the last 8 verses, the spiritual effects of sin. Basahin ko po in verses 1 to 2. O Lord, O Yahweh, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. For your arrows have sunk into me, and your hand has come down on me. O Lord, rebuke me not in your anger, nor discipline me in your wrath. Familiar po tayo dito in the New Testament. Ang sabi ng apostol, the Lord disciplines whom He loves. So, dito po sa chapter na ito, nakakaranas ng pagdidisiplina si David. He had sinned, no? May disobedience ang ginawa. But David was praying to God na nawa yung disiplina hindi ganun kasakit, no? Do not discipline me in wrath, not in your anger. He was asking the Lord na, okay, pwede siyang disiplinahin pero not out of anger. Sa isang magulang po, no, sabi nga ng Panginoon din, dahil mahal niya, mahal niya, He disciplines them. And so, as parents, pag dinidisiplina po natin yung mga anak natin, it's because we want them to know what is right. At malaman nila kung ano yung maling ginawa nila. Ang normal na reaksyon ng isang tao kapag siya ay nasaktan or na-offend, magagalit siya. And out of anger. Sa isang magulang po, the right discipline, even the psychologists, no? Sinasabi ito na huwag mo munang papaluin yung bata hanggang galit ka. At mararamdaman iyon ng mga bata. At iba yung sakit kapag pinapalo yung bata dahil galit, hindi dahil sa pag-ibig. The discipline should be out of love, not out of anger. No? At ito ang sinasabi ni David, discipline me not in your wrath. Sapagkat sabi niya in verse 2, ang ginamit niyang mga salita dito ay arrows. Ang mga pana po ay matalim at bumabaon. No? Yung sakit noon, kaya po pag napana ang isang tao or hayop, hindi mo yon mahihila. Kasi yung forma po noon, no, pa-triangle, so pag pumasok yan, madaling bumaon. Kaso, pag ihilain mo yan, mapupunit yung muscle. Ang paraan dyan is putulin mo yon, tapos hilahin mo sa kabila. But it is painful. Matalim siya. And your hand has come down on me. David was talking about the heaviness
of the discipline. Nabanggit ko po before, no? Meron po akong tito, pinapalo niya yung kanyang anak, pinapagalitan niya. Then sabi ng nanay ko, tama na, masakit, masasaktan yung bata. Sabi ng tito ko, ba't ko pa siya pinalo kung di siya masasaktan? No? Ang pagdidisiplina din po ng Panginoon ay hindi tapik. Hindi po kalabit. It will come in pain. Lalo na because natigas ang ulo natin that we disobeyed na hindi na tayo nakikinig, no? Na kailangan kung hindi tayo madala sa santong dasalan, sa santong paspasan. So, that is a feeling of a heavy hand that disciplines us. In verses 3 and 4, it is the feeling of a heavy body that downs us. Before we proceed, meron po tayong tinatawag, sabi ko kanina, di ba, psychosomatic. Ang psychosomatic po, sa larangan ng medisina, ito yung may mga taong wala namang sakit, pero dahil iniisip nila may sakit sila, kaya sila nagkakasakit. O kaya naman, may sakit talaga sila, pero kakaisip nila sa sakit, lalong lumalala yung sakit. Ang isa pong epekto ng kasalanan, it is not just spiritual. No? It is not just mental. Kasi ang totoo pong Kristiyano, when he sinned, he is conscious at nababagabag siya. Hindi makakawala sa isip niya. No? Kaya si David in Psalm 51, the same, na hindi mawala sa isip niya, hindi siya mapanatag. And so, it starts spiritually, spiritual disobedience to God, and then a mental, no, stress that triggers physical sickness. So, yung pakiramdam dito ni David, sabi niya in verse 3, there is no soundness in my flesh. Basahin ko na lang po sa Tagalog, sa magandang balita, no? Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay para ng baha. So hindi naman po talaga siya nalulunod sa literal na baha or tubig. Ba't ganun yung pakiramdam niya? No, kung tayo nga po ay nagsiswimming tapos nakamali tayo ng paghinga, ang sakit sa ilong. What more kapag malulunod pa yung isang tao? O kaya kapag susubukan nating sumisid, hindi muna tayo hihinga, mabigat din yung pakiramdam at walang magtatagal. Ganon ang nararamdaman ni David. Ako ay nalulunod sa taglay kong sala. In the English, ang ginamit na lang po dito is sin, isang kasalanan lang. Now, hindi po natin alam ano dito, no? Alin dito sa mga kasalanan ni David ang tinutukoy niya. We may think it's because of his sin against God when he had affair with Bathsheba and he killed si Uriah. Or maybe when he was old at nagpa-senso siya. Or we don't know. No? Wala siyang binanggit dito. At ang alam lang po natin was Psalm 51, which was very clear. In verses 5 to 8, it is a feeling of a heavy heart that degrades him. Malabis ang paglala nitong aking sugat. So, wala naman po talaga siyang physical na sugat, pero ganon ang kanyang nararamdaman. Dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba ng aking katawan sa buong maghapoy, puspos ng kalungkutan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulughang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nanghihina at nalulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. So, ang dinaraing po dito ni David was not really what he was feeling physically, but the effects of his disobedience. Ang isang mananampalataya po ay hindi exempted sa ganitong experience. At maganda po na actually maramdaman natin, maranasan natin ito sa tuwing tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ay magandang signal,
na tayo ay hindi panatag. Ang pag nagkaiba po ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya kapag nagkakasala, yung hindi mananampalataya, nakokonsensya lang. Lahat po ng tao may konsensya. But a believer has the Holy Spirit that convicts him of his sin. Ang unbeliever, nakokonsensya, pero yung konsensya, natuturuan din po yan. Tumitigas din po yung konsensya. Kumakapal din yung mukha. No? Pag kahit diabetic ka, magpukok ka. Diba? Parang yung pag may mga nakikita tayo, wala po akong sinabing pangalan. Pero diba, bakit ganon? Niloloko tayo ng harapan. No? Tapos, i-interview, may pag ganon pa. So, yung dating is, wala nang ano to. Sa pananaw niya, normal lang. Wala siyang ginawang mali o kaya alam niya na makakataka siya. Pero sa isang believer, sa isang Kristyano, hindi niya kayang gawin yan. Hindi konsensya ang babagabag sa kanya, kundi yung banal na Espiritu. Yung salita ng Panginoon na pumasok sa kanyang puso at mangungusap sa kanya na hindi ganyan. Kaya si David, di ba? Pag nagkasala siya, actually yung kasalanan po ni David, publicized. Yung affair niya kay... Hindi lang po tayo nakakalam kung sa atin po nagulat tayo. Ay mas nakakagulat yon sa mga Israelita ng panahon nila. Ay yung hari natin, no? Hindi lang nangaliwa, yung kanan niya pinatay din. Nanganan pa. So, at nakasulat pa. No? But, the purpose of God was that hindi naman si David po kasi ang bida. And, dito, ay ganung nararamdaman ni David na napakabigat. Sabi niya, parang kuba na siya. So, maganda po na kapag may disobedience tayo sa Panginoon and nagmamatigas ang ating mga tenga, no? Sinasara natin mga tenga, pero nababagabag tayo, nakoconvict tayo ng banal na Espiritu. Ito yung magandang sintomas. Maganda in a sense na hindi tayo patatahimikin ng Panginoon. In verses 9 to 14, would be the sociological effects. Kanina yung physical. Now the sociological. Anong sociological? Hindi lamang po, nang pag tayo nagkasala, hindi lamang tayo. May epekto din ito sa kapaligiran natin. Sabi niya, verse 9, O Yahweh, hangad ko'y iyong nababatid. Ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, ang taglay kong lakas, pumapanaw na halos, ningning ng mata ko'y pawa ng naubos. So there was a sign, merong hinagpis sa Panginoon. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang ipagsawalang bahala. No? Sabi niya, ang mga daing ko'y iyong dinirinig. And then in verses 11 to 12, hinahanap din siya. O itinalikuran siya at hinahanap din. Sino itong mga to? Verse 11, mga kaibigan, mga kapitbahay ay nagsisilayo. Ayaw nang dumalaw dahil sa sugat ko sa aking katawan. Lumalayo pati aking sambahayan. Kung babalikan po natin from verse 3, parang isang ketongin si David. Diba? Meron siyang physical na nararamdaman. And then ang isang ketongin po, hindi lamang siya may sakit sa balat, siya ay pinandidirihan. Ayaw siyang lapitan. So, isa na siyang social outcast. Parang nung si Job din po, di ba? Nagkasakit siya sa balat. Kinalimutan siya ng mga kaibigan niya at ng asawa niya. Pati nung tatlo niyang mga kaibigan. And then, silang nagdanais. So, yung mga kaibigan kamag-anak niya, lumayo sa kanya, pero may lumalapit. At sino itong mga to? Verse 12. Sila nagdanais na ako'y patayin. Nag-umang ng bitag upang ako'y dakpin. Ang may bantang ako'y saktan at wasakin, maghapon kung sila'y mag-abang sa akin. So, ito pong mga kaaway ni David ay nag-aabang sa kanya.
nag-set ng patibong hindi dahil nagkasala po si David. Hindi po nila gustong saktan si David dahil nag-disobey siya sa Diyos. But they were taking the opportunity na kung saan nagapak si David dahil sa kanyang pagkakasala sa kanyang Diyos. Itong mga kaaway namin, ito na yung kanyang lowest point. Ito na yung pagkakataon natin na unguarded si David. Di ba sa isang gyera o sa isang paglalaban, and even in sports, hahanapin mo yung kahinaan ng kalaban. Hahanapin mo kung saan may blind spot siya. Hahanapin mo kung saan hindi siya naka-ready. Nakababa ang kanyang defense system. So itong mga kaawa nito, they are taking the timing and the opportunity. Yung kanilang purpose was to destroy eventually and ultimately David. And so in verse 13 to 14, nananahimik na lang siya. Para akong bingi na di makarinig at para ring pipi na di makaimik. Sa pagsasanggalang ay walang masabi, walang marinig katulad ng isang bingi. Wala naman po siyang ibang hindi naman niya pwedeng i-justify yung sarili niya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na, di okay lang yun, Lord. Di ba ako pa rin naman yung anointed king? Kahit na iniwan na siya at may mga nag-aabang sa kanya, alam niya yung mga nangyayari, nagbibingi-bingian na lang siya kasi wala naman siyang karapatan to excuse himself. These are the consequences of his disobedience. But David was still praying. Kung paano po ang Panginoong Jesus when he was being punished or pinapahirapan siya up until na siya ipako sa krus. Kaya siya inhalintulad sa isang tupa because ang tupa po pag kinakatay, tahimik po yun. Di katulad ng kambing. Maingay. Pero ang tupa po, no? May libro din at palabas na pinangalan ng The Silence of the Lambs. Kapag kasi kinakatay yung mga lamb, hindi mo alam. Hindi mo maririnig. Kung paano ang Panginoon ay pinapahirapan at hanggang sa mamatay siya, hindi po siya nagsalita. Nagsalita, meaning hindi siya nanlaban, hindi siya dumain na ang sakit, hindi siya humagulgol. No? Tahimik niyang tinanggap yung mga parusa. With David naman, tahimik niyang tinatanggap because he deserves it. He knew that he deserves it. Alam din naman niya na magkagayon, no, ang kanyang nararanasan, babalik po tayo sa verse 1, is a discipline. Ito po ay pagdidisiplina ng Panginoon. It is different kapag ang tao ay unbeliever. God disciplines whom He loves. He destroys whom He hates. Who hates Him. Pag tayo po ay nakakaranas ng mga consequences ng ating pag-disobey, tayo po ay pinapalo ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo. Disiplina. To correct us para ibalik tayo sa dati. Pero kung matigas ang puso hanggang sa huli, no, you will be destroyed. It is not called discipline. In verses 15 to 22, the spiritual effects of sin. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Aking panalangin, iyong pakinggan. Itong mga hambog, huwag mong hayaan sa aking kabiguan sila'y magtawanan. Bagamat alam niya na ito yung mga consequences no, of his disobedience at pinagsasamantalahan, nag-aabang yung mga kaaway niya, alam pa rin niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kung maalala po ninyo, in the Old Testament, when God sent Assyria, bakit po? Israel disobeyed God. Sabi niya, magpapadala ako ng isang bayan na sasakop sa inyo. When God sent Babylon, ano po ang dahilan? Magpapadala ako, maghahanda ako ng isang bayan para sakupin kayo at kayo'y aalis sa lupang pinangako. And yet, ang sabi ng Panginoon, I would also punish
ganun pa rin yung nangyayari ngayon sa Israel. But it may be a pattern, kaya may mga bayan na yung years ago, di ba? Lumusob sila sa Israel, pumasok sila sa bahay ng mga Hudyo, pinagbabaril sila, pinagpapatay sila. Maybe that's a calling from God that they need to turn back. Pero wala pa rin nangyari. Nung panahon po ni Adolf Hitler, nakalimutan din nila ang Diyos. Maybe God used Adolf Hitler para ma-realize nila na malayo na ang Israel sa kanilang Diyos. Pero hindi pa rin po hinayaan ng Panginoon na hindi maparusahan si Adolf Hitler at yung mga sumunod sa kanyang mga sundalo. In verse 19, many have become my enemies without cause. Those who hate... Ay, bakit bigla ng English ako? Verse 19, verse 17 muna pala. Sa pakiramdam ko, ako'y mabubuwal, mahagdit makirot ang aking katawan. Hanggang verse 20. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas, masigla, wala mang dahilay na mumuhi sila. Ang ganting masama ang sukli sa akin, dahil sa ngad kong buhay ko'y tuwirin. So this is where, again, the contrast between a believer. May mga mararamdaman siya, may mga mararanasan siya bilang pagdisiplina ng Panginoon until He would lead to confess and repent sa kanyang mga kasalanan. Ang isa pong mananampalataya with the Holy Spirit residing in Him, hindi po niya kayang hindi pagsisihan, hindi i-confess yung mga kasalanan niya. Babanggitin at babanggitin niya yon sa harapan ng kanyang Diyos. Sasambitin yon ng kanyang mga labi. Hindi dahil ayaw na niya magkasakit, kundi dahil alam niya na ito yung nararamdaman niya, mabigat para sa kanya. Walang kapanatagan. And also, kahit na may mga kaaway, no, na nag-aabang sa kanya, hindi dahil siya ay may ginawang masama, kundi dahil siya ay sumusunod sa katwiran. Maganda po na kung tayo man ay magkaroon ng kaaway, yun ay dahil alam nila na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kung meron man pong hindi po natin maiiwasan, pero syempre, di ba, sabi ng apostol, live at peace at all costs. Pero kung sakaling hindi man at may magpo-persecute sa iyo, nawa dahil yun ay sa pagsunod mo sa Panginoon. Hindi dahil sa iyong mga kasalanan sa kanila. And then in verses 21 to 22, nagtapos po sa isang pag-asang panalangin si David. Panginoong Yahweh, huwag akong iiwan. Maawaing Diyos, huwag akong layuan. Aking Panginoon, aking kaligtasan, iyong ang dalian, ako ay tulungan. Doon sa verse 1, sa verse 15, siya po ay handang maghintay. Di ba? Sabi niya, ngunit sa iyo ako ay may tiwala sa aking Diyos. Ika'y tiyak na tutugon. So, sa English version po dito, He will wait upon the Lord. Sa last verse, sabi niya, iyong ang dalian, ako ay tulungan. Nandun pa rin yung pagsambit ni David na, syempre, Lord, di ko rin kaya kung magtatagal pa. Mahirap. No? Naalala ko po si Pastor Keno po noon, nung nag-preach siya dito, sabi niya, naglakad siya ng malayo, wala na yata siyang pamasahe noon. Tapos sabi niya sa Lord, kung kailangan kong maglakad, sige, pero gano'ng katagal, gano'ng kalayo. Pero lalakarin ko. So, pag mananalangin tayo, pwede rin naman gano'n. Lord, basta samahan mo ako, pero huwag mo hayaan na dumating sa punto na bibigay na ako. No? Pwede, hindi naman po masama tanongin din natin ang Panginoon, Lord, hanggang kailan? Kasi mas gusto ng Diyos yon, yung kung ano yung nasa puso natin.
Hindi naman tayo nanunumbat, nagtatanong lang din tayo na gusto lang natin sabihin. In the same way, in the book of Revelation, the martyrs were crying out to God until when they would wait para sila ay mapaghigantian ng Panginoon. So ito po yung mga epekto ng kasalanan sa ating buhay. Hindi lang sa piskal, hindi lang sa mental, pati sa kapaligiran. But of course, because that is a discipline, a loving discipline of God, tayo po ay may pag-asa na may katapusan yun. At yun ay may dahilan para tayo ay maituwid at hindi na natin ulitin iyon. So there's spiritual sickness and there's physical effect. Ang Panginoon po in Mark chapter 2 and Luke chapter 5, kung maalala po ninyo, may 4 na magkakaibigan. Buhat-buhat nila sa kama yung paralisadong kaibigan nila. Noong, alam niyo na po yung kwento, binutas yung bubong, binaba siya, no? Ano pong sabi ng Panginoon? Pinapatawad na kita. So, yung mga kaibigan siguro nagtataka. Hindi namin siya dinala dito para mangumpisal. Yung naman mga Pariseo, nagulat. Sabi nila, anong karapatan nitong taong ito magpatawad ng kasalanan? Pero ang sabi po ng Diyos, sige. Sabi niya, ano bang mas mahalaga? Ano bang mas mabigat? Yung ano bang yung marinig mo na pinatawad ka na? Pero kahit ganon, sabi niya, papakita pa rin. Ang sabi niya, tumayo ka, dalhin mo yung kama. So, may mga pagkakataon po na yung mga physical ailments or sickness was because of our sins. May mga pagkakataon din po na hindi. Katulad nung isang bulag na, pinanganak na bulag, tinanong ng mga disciples, Lord, dahil ba sa kasalanan niya? Dahil ba sa kasalanan ng mga magulang niya, kaya siya bulag? Sabi ng Panginoon, wala sa mga yan. Kundi dahil para sa kalulatian ng Diyos. At pinagaling siya. Pero again, may mga physical effects because of our sins. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinapatawad na kita. In Isaiah 53 verse 5, in 1 Peter chapter 2 verse 24, by His wounds we are healed. Now, I understand na ginagamit din po ito, di ba, pag may mga sakit at pinag-pray natin sila. Although the original context, the context here was originally for spiritual sickness. In Isaiah, the prophet was talking about the suffering Messiah. At basahin po natin no, in Isaiah 53. Tunay ngang inalis, verse 4, mag-umpisa po ako sa verse 4. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin iyo'y paluso ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Punta naman po tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 24. 2:24. Umpisahan po natin sa 22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. So ano pong tinutukoy ng sugat doon? It was not physical na
karamdaman. It was spiritual sickness. In the same way that God, Jesus, experienced physical suffering for our spiritual healing. And lastly, in Revelation 21 verse 4, ang sabi po dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, sa atin po, no, of course guys, dahil sinabi rin ng mga apostol in the epistles na kapag may sakit, we pray for them. Gumamit kayo ng langis, ng alcohol, ng gamot. But more than that, kung paano rin po sinabi ng Panginoong Jesus, ano po ba ang mas magandang marinig? Bumangon ka, maglakad ka, o pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? So that means God would be able also to heal us. But more than physical healing, ang lubos po na gusto mangyari ng Panginoon ay ang spiritual na pagkakagaling. Maaaring pagalingin tayo ng Diyos. Kaya niya. Pero sa atin po, no, more than that, ang panalangin din natin is, syempre personal na ito, isipin din natin, ba't kaya ito yung nangyayari sa akin? Is it part of trials or part of consequences? If trials, I would face this. If consequences, magsisisi ako. And I would ask for forgiveness. Kaya nga po, pag may mga unbelievers na may sakit, pag-pray natin yung kagalingan nila, but more than that, we pray for their spirit, for their salvation. Kasi, kahit po kayo, may encounter na rin ganito, di ba? Nung gumaling na, wala na. Noong may sakit, nasa bingit ng kamatayan, hindi lang lagnat, no? Hindi lang panig ng karamdaman. Mamamatay na talaga. We pray natin, of course, because we want them to be healed. We want them to experience the power of God. Pero nung gumaling na, nawala. So, kaya yung ating ano rin is, di ba? Yung kapatawaran sa kasalanan. By His wounds, may that person be healed also spiritually. Mas gugustuhin pa natin na hindi siya gumaling at dumiretso siya sa Panginoon kaysa yung gumaling siya at hindi na siya bumalik sa Panginoon. Kasi yun nga, in the eternal, no, under the new heavens and new earth, hindi na po tayo magkakasakit. Dahil wala na yung kasalanan. Hindi lang dahil wala ng sakit. So, I would end here na sana po excited din tayo sa langit, hindi dahil hindi na tayo tatanda, hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo malulungkot. Yun po ay lahat, no, totoo, mawawala yung mga yon. Pero ang pinakamaganda po na mangyayari din ay wala ng kasalanan. Hindi na tayo matitempt. Hindi na tayo, wala ng posibilidad na tayo ay magkasala. Wala na sa isip natin, Lord, hindi na natin papanalangin, Lord, ilayo mo ako sa tukso. Dahil wala na po yun. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinapasalamatan. Salamat sa iyong anak na si David, sa kanyang naisulat na awitin na nagsisilbing gabay hanggang sa panahon namin, Panginoon. At alam namin na ang mga bagay na nangyari kay David ay bilang isang gabay din sa aming Panginoon upang malaman namin ang iyong kalooban, masaksihan namin ang iyong tapat na pagmamahal sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa Kanya. Sa kabila ng mga mabibigat na Kanyang mga pag-disobey sa inyo, Panginoon, Ikaw ay higit na mapagmahal. At kaya, Lord, kami ngayon ay lumalapit sa inyo
na sa aming mga di pagsunod, Lord, huwag niyo pong hayaan na umabot pa sa mabigat na pagdisiplina. May we be convicted by the Holy Spirit na tanggihan na namin ang mga ito, i-confess na namin ang mga ito, Panginoon, at patawarin niyo po kami. Lord, dinadalangin namin na sa aming mga kapatiran din na nakakaranas ng physical na sakit, for whatever reason, Lord, we pray for their healing, O God. Sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang mga mabibigat na pasanin, sa physical man yan o sa mental, Lord, we pray na bigyan niyo po sila ng kagalingan. At kung paanong si Pablo din po ay hindi niyo tinanggal ang kanyang thorn in the flesh. Kung hindi ka man gustong tanggalin, Panginoon, na thorn in our flesh, may we continue, O God. May we continue with the hope na alam namin na it is to humble us and to make us dependent on you, O Lord. Sapagkat sabi ni Pablo, for where we are weak, you are strong, and your power is more manifested in our weakness. Panginoon, dinadalangin namin na sa mga kapatiran at sa bawat isa na kumakaharap sa anumang pagsubok, Lord, kayo po ang gumabay sa kanila, at sa mga kaaway na nag-uusig sa inyong mga anak, Lord, kayo po ang magprotekta sa amin, sa bawat isa, patuloy ang pagsunod sa inyo, sa katwiran, ang aming magiging focus. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.